Hangga't hindi nagbabago si Marcos Jr. sa kanyang direksyon, sa kanyang vision sa bansa, wala pa rin mangyayari dyan. Doc, anong tingin po ninyo ngayon sa kalagayan po ng ating ekonomiya? Kasi madalas na tututukan, nakikita, narinig po natin, napapanood, mostly politika eh. Parang doon na nakabaling yung mga tao. Pero ano ba talaga ang estado ngayon ng ating ekonomiya? Alam mo, ang estado ng ekonomiya natin ngayon hindi maganda. At yan hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Ano? In fact, maraming mga economists na ang nakakapuna at nakikita nila na hindi maganda ang lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. In fact, Jade, no, yung dalawang credit rating agencies, yung Fitch at saka Moody's, ay ibinaba na po yung rating sa ating bansa. In fact, 2 days ago lang, yung Fitch ratings ay ibinaba nila yung credit rating ng ating bansa, no, from stable to negative. Sipin mo, stable siya dati, ngayon negative na, no? Ganun din naman yung Moody's, inilower nila yung outlook sa Philippine banking system from stable to negative. So hindi ito maganda kasi alam mo, Jade, nakikita ito ng mga namumuhunan at kapag hindi maganda ang evaluation ng mga credit rating agency sa lagay ng ating ekonomiya, yan ay nakakaapekto yan sa daloy ng mga foreign investment na pumapasok sa ating bansa. At sumasalamin na ito sa nakikita natin, Jade, na mababang pagpasok ng foreign direct investments. So kung susumahin mo, Jade, titingnan natin yung rate of inflation, may unemployment tayo pero napakataas ng underemployment, ang paglago ng ekonomiya natin ay napakababa, no? Nung nakadaang quarter, it was 2.8%. Ang ginawa ng gobyerno ngayon ay binaba pa nilang lalo yung kanilang estimate na paglago ng ekonomiya to somewhere between 3.5% to 4.5% na lang. Na dati-dati dapat yan nasa 5 to 6% o higit pa. Ngayon nasa somewhere between 3.5 to 4.5% na lang, no, Jade? So, sa nakikita natin ngayon, hindi maganda ang lagay ng ekonomiya at lalo pang naging malala yung sitwasyon because na-expose tayo dun sa krisis sa Middle East, no? Diyan sa gulo between Iran and US and Israel. At hindi lang yon, yung nangyaring corruption, no, sa flood control, yan ay nakaapekto na rin yan sa ating ekonomiya mismo. No? Nakaapekto yan through sa pagbaba ng government spending dahil sa mga infrastructure projects, nagkaroon ng pagbaba, no, ng amount ng spending at yung pagpasok ng foreign direct investment kasi hindi naging maganda yung imahe ng ating bansa from the point of view of foreign investors. So kung susumahin, Jade, sa ngayon hindi po maganda ang lagay ng ating ekonomiya. Opo, ay nabanggit po ninyo yung credit rating bumagsak o bumaba. Paano po yan? May plano pa naman yung gobyerno natin na umutang ulit. Makakaapekto ho ba yan? Alam mo, nakakahiya nga itong nangyari na ito na pag-downgrade, no, ng mga credit rating agencies. Nakakahiya ito from the point of view of the government. Kasi kung titingnan mo, Jade, yung takbo ng evaluation, no, ng mga iba't ibang international credit rating agencies sa Pilipinas, no, sa ating bansa, makikita nyo pataas ng pataas yung kanilang evaluation sa atin. No? Paganda ng paganda. Dati hindi magandang magpautang sa Pilipinas, hindi maganda yung credit rating, pero over the years tumaas yan hanggang sa panahon ni Pangulong Duterte, no? Tumaas yan. Ngayon na nangyari itong panahon ni Marcos Jr., sinayang niya yung naging magandang reputation ng ating bansa noong mga nagdaang pang-administrasyon. Imagine, Jade, it took probably 4 administrations to actually improve the credit rating of the Philippines. And yet it took only one administration, and that's the administration of Marcos Jr., to actually ruin the reputation of our country as far as credit rating agencies are concerned. Kung makikita mo, Jade, sa credit rating, no, ilang administrasyon yan. Napakaganda, paganda ng paganda, pa-improve ng pa-improve. Pagdating kay Marcos Jr., wala namang pandemic, walang crisis na ganong proportion. Well, we do have the Middle East crisis, pero hindi ito kagaya ng pandemic. At ang nangyari is, sa kanyang administrasyon,
nasira yung ating reputasyon as far as these credit rating agencies are concerned. So ang tanong ngayon, Jade, sa tanong mo kanina, ano ang consequence nito? No? Ano ngayon ang mangyayari? Well, una is magiging mas mataas na ang singil, no? Pag ang Pilipinas ay nangutang. Kasi ang mangyayari niyan, Jade, is that foreign investors or foreign lenders, to be precise, will view the Philippines as a risky country to lend. Baka hindi sila mabayaran. Yun yung wino-worry ng mga foreign lenders. So kapag ka mataas ang cost of borrowing, magkakaroon yan ng implication dun sa tinatawag nating fiscal space ng gobyerno. Kasi kung titingnan mo yung budget, laging kulang yung revenues sa gastos. So yung difference niyan, mga kababayan, yan ay inuutang yan ng gobyerno natin. At yung utang na yan, they have to pay that with interest. Eh dahil nga hindi na maganda ang reputasyon ng ating bansa as far as these credit rating agencies are concerned. No? Imagine from stable, naging negative tayo. Ang immediate implication po niyan, mga kababayan, is magmamahal po yung cost of borrowing. So tataas po yung interest na babayaran. Yan yung una. Ikalawa, itong mga credit ratings na ito, tinitingnan din ito ng mga namumuhunan. Kasi it's an indicator or it's what call like an aggregate indicator ng performance ng isang ekonomiya. No? Kasi ano na yan kumbaga aggregated rating na yan. Tinitingnan yan yung paglago ng ekonomiya, inflation, governance, yung napakaraming mga ibang variables. Kaya mahalaga itong determinant ng mga investor kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. Eh tayo ngayon po from stable, no? Ganda nun dati, stable po tayo. Naging negative na tayo under kay Marcos Jr. So hindi ito maganda from foreign direct investment. Kami mga economists, meron kami ditong sinasabi na parang vicious cycle ito, Jade. So halimbawa, nakita ng mga investor na hindi magandang mamuhunan, kukunti ngayon yung papasok na foreign direct investment. At kapag kukunti yung FDI, makaka-apekto din yan sa mga sumusunod pa ng mga credit ratings. Baka pababa na yung credit rating natin hanggang sa totally talagang maging parang walang kwenta na, no, from the point of view of foreign investors ng ating bansa. Yun po yung nakikita ko dyan. Ano? Kailangan dyan magkaroon kaagad ng intervention ng gobyerno para hindi pa lalong maging mas malala, no, yung paningin or pananaw ng mga namumuhunan po sa ating bansa. Pero sa tingin po ninyo, Doc, sa kasalukuyang estado po ng credit rating po natin, ay pauutangin pa tayo ng ang Marcos administration. Ang problema lamang, malaki na yung mataas na interest na babayaran. Ganun, Doc? Oo, so may pautangin pa rin naman, tama ka, Jade. No? May mga magpapautang pa rin naman. Kaya lang ang sinipon ng problema natin dito, Jade, is that mataas yung magiging cost of borrowing, and imbis sana yung karagdagang ibabayad sana dun sa utang, no, sa interest, sana napunta na yun sa mga government programs, no, o kaya napunta yun sa pagbawas ng buwis halimbawa. Ang nangyari, mapupunta lang ito sa pagbayad ng mas mataas na interest, no. So ito na yung nakikita natin na negatibong epekto ng hindi maayos na pamamahala at papatakbo ng ating ekonomiya under sa current administration, no? Unfortunately. Opo. Nakita na natin ngayon yung consequence, Jade, no? Na hindi naging maganda ang pananaw ng mga credit rating agencies. Opo. Yung tiwala po ng mga investors, sabi mo nga, baga nawawala na. Wala nang na balak na mamuhunan dito sa ating bansa dahil sa iba't ibang mga issues na kinakaharap po natin. At bukod dyan, Doc, nakikita nyo rin ho ba na dahil wala na mga nag-i-invest, dumarami din po yung mga nagsasara na ng mga negosyo? Oo, alam mo, Jade, no, kung makikita ninyo, no, may mga malalaking mga negosyo na nagsasara. No, hindi ko na lang papangalanan, ano, pero nakikita natin sa balita, no, may mga malalaking mga kumpanya ito, no? Maraming mga branches, no? Food chain. Kilala pa nga yung iba dito eh. Ang nangyari is nagsara sila kasi nga ang mga tao hindi bumibili. So yung tanong mo na yan, Jade, meron niyang implication doon sa tinatawag nating consumer confidence. No? Kasi meron tayong tinatawag na consumer confidence, meron din tayong tinatawag na business confidence. At dahil sa hindi magandang lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan, nakakapekto po ito doon sa kumpiyansa ng mga consumer, ng ordinaryong mamamayan. So halimbawa, imbis na
sila ay mamimili, no? Ay, pagpapaliban muna nila 'yan. Kasi nga aantayin muna nilang gumanda yung ekonomiya o kaya may pinaghahandaan nila na baka posibleng lumala pa lalo yung sitwasyon, so magtatabi muna sila. So nag-aalangan silang gumastos. At kapag ka ang consumer ay nag-aalangan gumastos, no? And by the way, ang consumption, no, yung pagkonsumo ng mamamayan, it accounts for more than 70% of our gross domestic product, Jade. So ibig sabihin kapag ka nagkaroon ng pagtumal ng consumption, dali kagad dyan yung paglago ng ekonomiya. So kailangan alagaan din yan ng gobyerno ng mabuti yung kumpiyansa ng mga consumer, no? So kaya nagsara, no, yung mga malalaki, halimbawa kasi nga walang bumibili, naging matumal ang negosyo. Jade, kung yung malalaking kumpanya nagsara, can you just imagine what's happening dun sa mga maliliit? So diyan makikita, no? Kaya ang paglago ng ekonomiya natin nasa 2.8%. Kapag nagsasara ang mga negosyo, kahit malaki, maliit, lalo pang hihila yan sa paglago ng ekonomiya pababa. Now, yung inaasahan natin na mga foreign direct investment sana na makakalikha ng trabaho para sa atin at makakatulong sana sa pagdagdag ng produksyon sa ating ekonomiya, hindi darating kasi nga hindi na maganda ang reputasyon ng ating bansa. So sa aking palagay, no, total si Marcos Jr. naman nakikita ko dito na ginagawan nila ng mga band-aid solution yan eh. Nakikita ko dito, Jade, no, because of what is going on with our economy, I think it's about time for the president to consider na magkaroon ng balasahan dun sa kanyang economic team. Kasi hindi na nagiging maganda ang lagay ng ekonomiya ngayon sa kasalukuyan. At ang traditional na ginagawa ng mga pangulo, Jade, pag may mga ganyan, ano, kagaya yung credit rating natin naging negative na, kailangan may managot dyan. And usually, yung ginagawa ng presidente is he could ask some of his economic team to resign, no? Kasi nga palitan na niya 'yon. Kasi nga kung ganito rin naman ang nagiging lagay ng ekonomiya natin, that means whatever they're doing is not working. So palagay ko, kailangan magkaroon ng mga bagong mukha dyan, magkaroon ng bagong perspektibo para maisaayos yan. Pero at the end of the day, Jade, kahit baguhin mo rin yung mga cabinet secretaries dyan, hanggat hindi nagbabago si Marcos Jr. sa kanyang direksyon, sa kanyang vision sa bansa, wala pa rin mangyayari dyan. Kaya I cannot wait, mga kababayan, I cannot wait until 2028.